Hello everyone, and for today's video, another tips na naman ang isi-share ko sa inyo. And I'm sorry po, mga kapistok sa aking itsura dahil ako'y haggard. Dahil masyado pong busy ang inyong lingkod sa ngayon. And eto nga po, i-share ko po sa inyo na kahit gaano pa kalalim or katindi ang inyong pinagdadaanan sa inyong buhay, piliin nyo pa rin maging masaya. Tama po yung nababasa ko na wear your smile always, di ba? Isipin niyo na lang po mga kaibigan na mayroon pang mas malala ang sitwasyon kaysa sa inyo. Like, pwede ninyong maging dahilan na kailangan pahabain niyo pa yung buhay ninyo dahil meron kayong anak na umaasa sa inyo. Isa na po yun sa mga dahilan kung bakit ko sa inyo ito ina-advise. Lalo na sa mga solo parents dyan, alam ko na kahit papano, hindi man ako professional na vlogger, alam ko kahit papano, dito sa mga sasabihin ko, makaka-relate kayo ng konti. So, yun na nga po, isipin ninyo na meron kayong anak na nangangailangan pa sa inyo. Diba? Isipin ninyo na yung ibang tao dyan walang trabaho, ikaw may trabaho ka. Yung ibang tao dyan, walang mga kaibigan na nagiging support system mo or nagiging support system nila, ikaw marami kang kaibigan na nagmamahal sa'yo. Kung wala ka namang pamilya na hindi mo maaasahan bilang support system mo, ikaw meron kang church na nagiging family mo at nagiging support system mo. Kung ano man ang iyong relihiyon na meron ka, ginagalang ko po yun. At isa po yan sa mga nagiging dahilan ko para kahit papano ay may isipan ko na ay meron pang nagmamahal sa akin. Bukod dyan sa taong palagi kong iniisip na ganito, ganyan, alam mo po, well, isa lamang po yan at mangilan-ngilan lamang po yan na sinasabi ko sa inyo na posibleng maging dahilan kung bakit kailangan yung maging matatag, na kung bakit kailangan palawakin nyo pa yung inyong kaisipan na dapat always positive ka lang. Hindi mo dapat iniisip yung magpapakamatay ka dahil iniwan ka, dahil nabasted ka, dahil wala kang pera. Kasi alam nyo mga kaibigan, minsan nagawa ko na yan eh. At in fairness, talagang totoo, nakaka-obob. Nakaka-obob, nakaka-low moral. So this time, hindi ko yan ina-advise sa inyo. Ang ina-advise ko sa inyo, kaya ko ito ikunukwento, dahil gusto kong maging positive kayo. Ayoko kasing danasin nyo yung naranasan ko na parang dinadown ko yung sarili ko. Sinasaktan ko yung sarili ko sa mga bagay na hindi ko naman dapat ginagawa kasi ako lang din ang nahihirapan. Sinasaktan ko yung sarili ko dahil akala ko makakabuti yon. Akala ko mababawasan yung nararamdaman ko. Pero hindi pala ganun eh. Mas lalo siyang lumalala. At pinapahirapan ko lang din yung sarili ko. So, as a friend, dito sa YouTube, kung saan man makarating yung video ko, as a piece of advice, panatilihin inyong maging masaya ang inyong buhay, magtiwala lamang po kayo doon, at ipanalangin nyo po, sabihin nyo po sa Kanya, yung lahat-lahat ng inyong nararamdaman, at sa maniwala po kayo sa hindi nyo napapansin may mga blessings na dumarating sa inyo. Like, for example, wala kang pera, magugulat ka na lang, mayroon kang kaibigan na gagawin niyang way para lang ipaabot sa iyo, di ba? Magugulat ka na lang yung mga bagay na hindi mo kayang bayaran kasi sa dami ng problema mo sa buhay or problema mo about financial, magugulat ka na lang na bayaran mo na, di ba? Yung taong iniiyakan mo na sobrang nagbigay sa'yo ng sobrang sakit sa dibdib na halos patayin mo yung sarili mo, magugulat ka na lang, nakakahinga ka na. Diba? Yung mga dahilan ng pag-iyak mo kung bakit hindi ka makakain, hindi ka makatulog, wala kang peace of mind, magugulat ka na lang, para kang ibon na nakawala sa hawla. Na may isip mo na lang na hindi pala siya ganon ka deserve para hanapin, para iyakan, para pagtuunan ng pansin. Kasi useless din pala yon dahil habang ipinipilit mo yung sarili mo
sa kanya, siya naman ay palayo ng palayo. And wala silang pakialam sa ganun eh. Kasi ang iniisip din lang nila, sarili nilang kapakanan. Hindi ka nila iisipin, ang iisipin lang nila, sarili nilang kapakanan. At sa maniwala kayo sa hindi, kahit tama yung ginagawa ninyo, para sa kanila, nagiging mali yun. At yung mali, yun ay nagiging tama para sa kanila. Kaya po, anuman po ang sitwasyon ninyo sa buhay, wala man kayong pera, wala man kayong trabaho, wala man kayong love life, wala man kayong ng lahat-lahat ng mga sinasabi ko sa ngayon, stay positive and maging masaya ka lang. Wear your smile, magdasal ka na magdasal. And believe me, makakatulong sa'yo yung mga small community groups. Like, kung meron kang church, sumali ka sa mga event, di ba? Kung may talent ka, kumanta ka. I-share mo sa kanila yung mga bagay na gusto mong i-share. So, I guess, medyo mahaba na yung video ko sa ngayon mga kaibigan. Actually, marami pa akong gustong i-share sa inyo eh. Kaya lang, hindi pwedeng humaba yung video natin dito kay Daddy YouTube eh. Dahil baka maano tayo eh, ma-reject eh. Ma-reject talaga. So, again and again mga kapistok, uulitin ko po, hindi po ito professional advice. This is based on my own story. Kaya ko po ito sinashare sa inyo dahil gusto ko po ay makakuha kayo ng kahit na 1% na aral lang dun sa mga nangyari sa akin. Na para lang kahit papano ay mai extend ko rin sa inyo yung mga bagay-bagay na para bang paano ko ba, yung mali ko na nagagawa nyo rin sa ngayon, yung mga nagawa kong mali na nagagawa nyo rin sa present ninyong buhay na maitama nyo dahil sa mga sinabi ko. So, yan muna ang video ko sa ngayon mga kaibigan and sana po mayroon kayong nakuha kahit na 1% lang dito sa aking video. And please, stay tuned and subscribe my YouTube channel and have a nice day ahead kung nasaan man po kayo ngayon. Pinagdadasal ko po na sana ay nasa maayos kayong kalagayan and Godspeed. Goodbye for now and stay positive always.